Ito muna yung ating pag-uusapan mga kababayan ay patungkol po dito sa OFW sa Hong Kong. No, naku po, ano ba yung sa OFW sa Hong Kong, Ken? Mga kababayan, kung naalala ninyo, yung nangangalap ng signature campaign para pauwiin si Digong, mga kababayan. Meron po kasing kumakalat ngayon. Ako po i-confirm ko lang po sa inyo mga kababayan. Alam ko naman po na updated po kayo sa lahat ng mga ichiburecheng kachismisan sa social media. Totoo po ba na may mga Pilipino daw na OFW sa Hong Kong na naaresto ng pulis dahil dito sa signature campaign para pauwiin si Digong? Naku, kawawa naman. 'Di ba? Kawawa naman po kung totoo 'yan. No, ako po 'yung nagtatanong, totoo po ba? Meron po kasing kumakalat ngayon mga kababayan at ugong-ugong na balita na marami daw pong mga Filipinong OFW na DDS ang naaresto sa Hong Kong at humihingi ng tulong kay PBBM para sila'y palayain. Nako, ito na naman. Ito na naman. Gumagawa kayo ng mga katarantaduhan. Nanay Minda, hello po, and kay Mamirian Suzuki. Ayan. Gumawa kayo ng mga katarantaduhan dyan, tapos ngayon nung nakulong kayo, kay PBBM kayo manghingi ng tulong. Nako, Ma'am Rosalia, no ko, silo po dyan, Ma'am, sa Singapore. Ano na nangyari? Naku, ito po ngayon mga kababayan ang kumakalat na kung saan po ay ito daw mga OFW na mga diehard Duterte supporters ay inaresto daw ng mga pulis Hong Kong na kung saan ay nakita po daw kasi silang nagkumpul-kumpul na ang akala po ng pulis Hong Kong ay mga kababayan, ang akala ng pulis Hong Kong ay sila, may mga ginagawang kababalaghan, nagkumpul-kumpulan. At bukod doon mga kababayan, meron ding nahuli sa loob ng tent na nagluluto ng turon. Alam naman nilang bawal magluto ng turon dyan, bawal magluto-luto sa gitna ng kalsada kasi nga, sa mga hindi po nakakaalam, malakas po ang gas leak sa Hong Kong. Kaya kung napansin ninyo, wala pong halos mga nagyoyosi dyan sa Hong Kong kasi yung mga gas kasi nila nasa underground, gas po. No? Kapag may mga leak dyan, sasabog ang buong Hong Kong. Oo, mga kababayan. So, sa mga hindi po nakakaalam, lalong-lalo na sa mga OFW na mga pasaway, naku, iwasan nyo pong magluto-luto dyan pag day off, Sabado, Linggo, sa loob pa ng tent nagluluto, nasa gilid pa ng drainage. Na ang hindi nila alam na ang loob ng drainage ay may mga tubo ng gas dyan. Kasi po ang Hong Kong po, ang gas nila ay under the water. Under the drainage, under the water, under the drainage. Naku po, kung napansin niyo po mga kababayan, walang mga masyadong nagyuyosi dyan. So ito po mga kababayan, ang kumakalat ngayon na naturang balita na kung saan, naku, kawawa naman po ito. Ito po mga kababayan, ipapanood ko sa inyo. Ito po ay post ni Merly Rivera Eligio. Ayan Merly Rivera Eligio. Mga kababayan, nakalagay po dito dahil sa signature campaign na nangyari dito sa Hong Kong, ilang didisyet kulong. Naku po, mga kababayan. Ayan na ang napapala ninyo, mga demonyo kasi kayo, ang bobobo kasi ninyo. Katulad ni Dominic, isang tangang inutil na DDS. Kita ninyo, mga kababayan? Diyos mio Marimar, ayan na nga ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan na alam nyo, itigil-tigil nyo yan. Itigil nyo na yung mga nararamdaman ninyo. Mga kababayan, lalong-lalo na yung mga DDS. Kasi kung naalala po ninyo, nangyari na po kasi sa Qatar yan, no? Anong nangyari dun sa Qatar? Nagrarally-rally sila, nagwiwilga-wilga sila, na alam naman po nila na wala naman pong kinalaman ang Qatari government, no, kay Duterte. Ngayon, mga kababayan, nagsisigaw-sigaw sila doon. Ngayon, habang nagsisigaw-sigaw sila, inaresto sila ng Qatari government or Qatari police. Ngayon, nung nandun sila sa kulungan, tinulungan ba sila ng mga Duterte? Wala po. Sino po ang tumulong sa kanila? Si PBBM. Tapos ngayon sisihin nila si PBBM kasi nagbayad naman daw sila ng tax. Bakit daw hindi sila tinutulungan?
'Di ba? Tapos, sunod doon sa Qatar, anong sunod na naman? Saan na naman yung mayroong na aresto, mga kababayan? Katulad niyan, pati ba naman prinsesa ng Saudi Arabia? Nagbigay na daw ng tawag doon, nag-react na daw sa pagkakulong ni Duterte sa ICC. Diyos mio Marimar, pati ba naman yung mga, alam niyo mga DDS, itigil niyo yung ka-fake newsan ninyo, gumagawa-gawa kayo ng mga fake news na account. Nagsalita na daw ang prinsesa ng Saudi Arabia at ang pangit daw ng batas ng ICC. Maganda daw ang nagawa ni Duterte sa Pilipinas. Bakit daw gano'n na lang daw, walang kalapastangan na pagkulong? No, hindi daw katanggap-tanggap bilang sa mga Pilipino ang pagkakulong ni Duterte. Kaya ngayon yung nag-post ay natatawa po ako kasi bakit? Mismo yung mga nag-comment, ultimo prinsesa ng Saudi Arabia, nagbigay na ng reaksyon para kay Digong. So, paano nangyari yun? Ever since hindi naman niya alam ang patakaran dito sa Pilipinas. At ever since ang prinsesa ng Saudi Arabia, wala po yung kaalam-alam. 'Di ba? Sa pangyayari dito sa Philippine politics. 'Di ba? Oo, grabe di nga. Ito, sabi daw? Nagsasalita ang princess ng Arab country. Oo, mamalo si Ron. Oo, may designated place po gusto magyosi sa Hong Kong, yung mga orange beans. Yes po, Ma'am Shing Biado. Katulad sa Singapore, ganyan, may mga po yan sila designated na yosihan. Kasi kapag nagyosi ka kung saan-saang lugar, pwede ka pong arestuhin. Kasi po, maingat po ang Hong Kong kasi nga ang kanilang mga gas po dyan, nakadaan po sa ilalim ng drainage na sa underground po. Kaya delikado po mga kababayan. Alam nyo ba ang Hong Kong, more on sa ilalim ng Hong Kong is underground. May mga subway po dyan. Alam nyo, sa 100% ng Hong Kong, siguro 60% dyan subway. No, sa ilalim po ng Hong Kong land, mga kababayan, lahat po dyan subway. No, may mga tren po yan sa ilalim. Kaya hindi po basta-bastang Kaya sa totoo lang mga kababayan, ayan na nga ang nangyari. Inaresto daw itong mga DDS. Nako po. Mga sinungaling at magaling gumawa ng kwento yan. Kaya pagkakalaboso sila, parang tangang kawawa. Kaya nga, Sir Joseph Castillo, 'di ba? Pati yung mga isda umahon sa dagat, nakisimpatya kay Duterte. Kaya nga Sir Boboy Perez. Meron pa ngang iba, ba yung sila, yung diving tapos may nakabitbit pa ng karatula, bring him home Duterte. 'Di ba? Ultimo ba naman ilalim ng dagat hinahanap niya si Digong? Ano bang kinalaman ng ilalim ng dagat? 'Di ba? Akala ninyo mga isda ba ang ICC? Mga isda ba sila? Pati ba naman yung isda na nanahimik, yung mga coral reefs doon sa ilalim ng dagat, inaano ninyo? Tawag doon, binubulabog ninyo. 'Di ba? Mamirian Suzuki, ganyan sila. Kaya tignan ninyo, kung sakali man natotoo ito na may nakulong daw dahil sa signature campaign kay Digong, putang ina nyo, ang tatanga ninyo. 'Di ba? Putang ina nyo, ang tatanga ninyo. Tigilan nyo yan. Kung sakali man, ayan po mga kababayan, kung sakali natutuo man ang post ni Merly Rivera Eligio, ayan, ay putang ina talaga, ang tatanga. Diba? Biruin nyo, pipirma ka lang. Ito pa ang problema mga kababayan. Kasi ito daw time na to, nung habang nagpipirma daw sila, yun daw nanguna dyan sa signature campaign na yan na para kay Digong, hinihingi daw ang mga passport at ID nitong mga pumipirma. Kasi bakit mga kababayan? Mismong si Maharlika nagsabi, itigil nyo yan kasi nga walang katuturan yan, hindi mapapalaya si Digong dyan. Pakinggan nyo ultimo si Maharlika nagsabi. Ito mga kababayan, ito, Maharlika sa signature campaign. Ito mga kababayan, Diyos ko, pakinggan ninyo ang reaksyon ni Maharlika. Ito po yun, wait lang mga kababayan. Ayan po yung ginawa nila. Ayan. Nagkukumpulan po sila. Ayan. So habang medyo na busy po sila, syempre yung mga pulis nagtataka ngayon. Kung bakit ano ba mga ginagawa nila? Ibawal yung mga ganyan-ganyan. Kung saan-saan sila nagpipirmahan niya, nagkukumpul-kumpulan.
O, edi ngayon napansin ng pulis. O, edi ngayon aarestuhin kayo kasi ang akala nila. Alam nyo, ito bibigyan ko muna kayo ng kwento, mga kababayan. Mamaya na yung kay Maharlika. Bibigyan ko kayo ng kwento. Alam nyo ba na ang Hong Kong, pinakabawal sa kanila yung ganyan? Kasi bakit? Ayaw kasi ng Hong Kong government or ng Hong Kong states kasi ang Hong Kong ng China. So ayaw kasi ng Hong Kong na may mga ganyang pirma-pirmahan kasi ang akala nila merong bumubuo ng grupo para kalabanin ang China. Kasi di ba bawal sa kanila yan? Oo, yung mga ganyan-ganyang kwentuhan. Yes ma'am, tama po yan. Kung meron kayong mga friends na Duterte supporter at naniniwala na dapat pauwiin na si PRRD, pwede mong i-gather yung mga signature nila, i-follow nyo lang ang step-by-step guideline na ito para mapabilang ang inyong Tignan ninyo mga kababayan kung paanong gawin. Ito, kwininto na ni sino to, ni Jody Ver. Ayan, ito po, pakinggan ninyo. pirma sa isasubmit natin sa Supreme Court na sulat. Ayan po yung una, mga kababayan. Ang una kasi nakalagay dito, conduct a live stream or create a video for your signature campaign. Oo, tapos fill out the checklist form after each live and prepare all completed signature sheets and mail it to. Ayan, meron na silang pwedeng hatiran. Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, bakit kailangan gumawa pa ng ganyan para ipasa sa Supreme Court para makalaya si Digong? Ito lang gusto kong paalala sa inyo. Alam ko naman na mga DDS, kahit anong paliwanag mo niyan, mga bubo po talaga yan. Pero hindi po sila bulag, hindi sila bungol. Isa lang ang masasabi ko, ganito yan. Kahit po 100 million ka-Pilipino ang pipirma at ipasa yan sa Supreme Court, wala pong kapangyarihan ang Supreme Court para pauwiin si Digong. Kasi ganito po yan, ikwento ko po sa inyo. Ang kapangyarihan lang po ng Supreme Court ay yung sakop lang po ng Supreme Court. Ano po ba ang sakop ng Supreme Court? Entire Philippines. Napakasimple lang yan na paliwanag. Walang halong pagmumura ito. Alam ko na kahit bobo kayo, hindi kayo makaintindi, pero hindi kayo bulag, hindi kayo bungol. Pero mga stupid kayo, mga DDS. So ganito yan. Kahit po tayong lahat na Pilipino, maskin si Pangulong Bongbong Marcos, pipirma dyan at ihatid niya sa Supreme Court para dalhin ng Supreme Court sa ICC para pauwiin si Digong, wala pong kapangyarihan. Bakit? Ang ICC po ay International Criminal Court. Ang Pilipinas po, ang tawag sa atin ay local court. So ngayon, meron bang power ang Pilipinas para mapauwi si Digong? Wala. Hindi ako abogado, hindi ako piskal, hindi ako prosecutor, hindi ako lawyer. Sa madaling salita, kahit grade 5 na intindihan yan. Ganito yan Ganito yan mga kababayan. Una, para ka lang nag-abroad niyan. Maaaprubahan ka sa abroad kung ang pupuntahan mong bansa ay visa country. Di ba pag pumunta ka ng Amerika, kukuha ka muna ng visa, tapos magpapa-schedule ka muna for interview, for visa interview. Ngayon, kung hindi ka papasa sa visa interview, wala kang visa, hindi ka makapunta ng ibang bansa. Di ba? Example natin, Amerika. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, kung dito lang naman sa Pilipinas ang interview, okay lang. Yeah? Pero kung pagdating mo doon sa Amerika, pag in-interview ka, hindi ka pumasa, babalik ka po dito. Diba? Mapatulad ka kay Pokirat. Yeah? Kilala nyo yung vlogger na si Pokirat, lumipad ng Dubai? Anong nangyari? Napauwi. Pagdating niya sa airport ng Dubai, pinadeport siya, bumalik siya ng Philippines. Bakit? Hindi siya tinanggap. Ganon din po yung mga pirma ninyo. Bakit? Paano, Kent, na makauwi si Digong kung halos buong Pilipino ang pumirma? Kahit po tayong lahat ng Pilipino pipirma dyan, hindi po mapauwi si Digong. Una, kung hindi kasi bobo si Digong, tinanggal niya kasi ang Pilipinas pagiging miyembro ng ICC. Kung hindi niya tinanggal ang Pilipinas sa pagiging miyembro sa ICC, edi sana ngayon kunting hiling lang dapat natin natutupad. 'Di ba? Makakauwi sana siya. Ang problema lang kasi mga kababayan, tinanggal po kasi ni Digong ang ICC na ang Pilipinas sa ICC kaya tayo po'y nahihirapan
makipag-connect ngayon sa ICC. Ngayon, ang sasabihin na naman ng mga DDS, di ba tinanggal pala, bakit nakasuhan pa rin? Kasi ganito po yan. Yung kaso po kay Digong ay 2017. So habang kinaso ni Trillanes doon 2017, nagpa-process po hanggang 2018. So, pagdating ng 2019, tinanggal ni Digong. Pero yung process ay tapos na. Nahatulan na ng guilty si Digong at ang kanyang mga co-perpetrator na mga gumawa ng kabulastugan. So ngayon mga kababayan, pagdating 2019, ang akala ni Digong ay hindi siya maaresto, tinanggal niya ang Pilipinas sa pagiging miyembro ng ICC. Ang problema mga kababayan, bago niya itinanggal, may warrant na siya. Hindi lang agad-agad na serve kasi mahirap naman po kasi mag-serve ng warrant nang nakaupo pa si Digong. Kasi pag nakaupo pa si Digong, hindi makakapasok ang ICC. Ngayon, noong nawala na si Digong, wala ng power, hindi na presidente, nagbalak ulit ang ICC na humingi ng coordination sa Philippines para arestuhin si Digong. Ang problema, una, ayaw pumayag ni PBBM at ni Boyeng Rimulya. Pangalawa, binaboy ng binaboy ni Sara, binaboy ng binaboy ni Digong si PBBM at ang Marcos administration. So yun po ang kapalit. Anong sabi ni PBBM? Kung ang ordinaryong Pilipino ay kung ang presidente kayang bantaan ng ganun-ganun lang, paano pa ang simpleng mamamayan? Papalagan ko yan. Ayun na nga, pumalag si PBBM, iyakan lahat ng DDS. Diba? Kayo yung unang nang baboy kay Marcos. Uwek yan. Wala akong tiwala dyan. Adik yan. Bangag noon, bangag ngayon. Akala ninyo, kayo lang marunong diba? Akala ninyo, kayo lang marunong bumira. Si PBBM hindi sumasagot. Gumagalaw lang nang nauuyon sa tama. Diba? Alam nyo sa totoo lang, ang dapat ginawa kasi ni Digong at the time, inaamo-amo niya dapat si PBBM. 'Di ba? Minamahal-mahal niya or kahit pinaplastic-plastic niya lang 'Di ba? Ang problema kasi presidente yan, sitting president yan. Active president preview on-time president yan, nakaupo yan, kasalukuyang presidente yan. Tapos bababuyin mo ng ganyan. Hindi lubos akalain ni Digong kasi nga daw siya powerful, yung anak niya vice president, yung anak niya mayor, yung mga pamangkin niya kongresista at marami siyang manok dyan. 'Di ba? Sa Senado at Kongreso, meron pang 4 na kongresista hinatira ni Madriaga ng confidential fund at 2 senador, 'di ba? Pag-usapan natin 'yan. So ang akala ni Digong ay malakas siya at hindi siya mahuli. Ang problema, binaboy si PBBM. Kaya anong sabi ni First Lady Lisa? Si Sara, bad shot ako dyan. Diba? Kayo lang marunong magmura, kayo lang marunong magbanta. At least sa mga Marcos, wala kayong narinig na pagbabanta. Kasi sila, sumunod lang sa utos ng batas. So dumating ang panahon mga kababayan na pumasok, di ba? Pumasok ang kapalaran nilang kamalasan. Dumating ang ICC, humiling ng koordinasyon ng Philippine government. Na arestuhin si Digong. Siyempre, si PBBM, imbis na maawa, anong ginawa ng mga Duterte sa mga Marcos? Binaboy nila, binastos nila. At kung ano-anong mga masasakit na salita ang binato nila. Ang sinabi ni Marcos, pues, ako naman. Pinirmahan ni PBBM ngayon ang warrant. Inaresto si Digong. Ayun, kinulong. Simula nung nakulong si Digong, may nag-ingay pa ba? Wala na. Nawala ang kuliglig sa Pilipinas. Ang pumalit ngayon, bubuyog. Bakit? Kung saan-saan dumadapo, kung saan-saan lumilipad. Yung kuliglig noon na matandang kuliglig na maingay sa mundo ng politika, ayun, nakulong. Tahimik ang Pilipinas. Ang pumalit yung bubuyog na kung saan-saan may bulaklak, kung saan-saan may pulot na masisipsip. Doon siya, palipad-lipad lang kung saan-saan mapupunta. Diba? Kaya, yan ang nangyayari sa inyo. Kaya sa mga OFW dyan sa Hong Kong na pumipirma, diba? Dito sa signature campaign para makauwi si Digong, putang ina nyo. Diba? Masakit man, pero tanggapin nyo na.
Putang ina ninyo, mga tanga. 'Di ba? Kahit pa isama mo yung mga kamag-anak mong mga ninuno mo, apo sa kuko, apo sa ingron, apo sa tuhod, apo sa bulbul, ya? Apo sa siko, o apo sa dulo ng tinga, apo sa bulok mong bagang, lola mo sa tainga, lola mo sa tutuli, lola mo sa muta, 'di ba? O, lola mo sa nahulog mong uban. Hindi na makakalaya at makauwi pa si Digong. Kahit yung mga namamatay noon na panahon pa ng Kastila at Hapon, papirmahin nyo dyan, hindi na makakauwi si Digong. Yeah? Ang tatanga nyo. O di ngayon, aresto kayo dyan. Sinong tutulong sa inyo? Si PBBM na naman. Diba? Kung hindi ba naman kay tanga, maguntog ko ulo ninyo eh. Diba? O kayo mga DDS sa Hong Kong, pag pumunta ako dyan, huwag kayo magpakita sa akin, pagsasampalin ko kayo isa-isa. Diba? O pupunta pa naman ako ng Hong Kong.